Let us turn our Bible in the book of Exodus. Nasa Exodus chapter 4 na po tayo ngayon. And we will read verse 10 hanggang verse 12 muna. Sabi po rito, "And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech, and of a slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say." This morning, I would like to speak on the subject, are you making excuse with God? Or are your excuses would end up refusing God? Here in this passage, we saw Moses gives one last excuse to God. Why he should not go and speak to Israel about God's promised deliverance. Doon sa mga nakaraan nating pag-aaral, especially yesterday, kita natin ang marami niyang excuses. Here is his last excuse. These verses are a great follow-up to what we saw in Exodus chapter 3 previously. So Moses is saying, "Who am I?" But God is saying, "I'm gonna be with you." And then now it gets more specific. Moses says, "You're calling me to speak before Pharaoh, the king of Egypt?" Sabi niya, "I am slow of speech and tongue. I cannot do this." And God says, "Who made mouth? And who's able to speak in the first place?" God said to him, "You do what I have told you to do. I will be your mouth, and I will teach you what you shall speak." Yan po yung, in my own paraphrase, conversation na nangyari between Moses and God. Sabi kasi ni Moses, "Hindi ako mahusay magsalita eh." Sabi ng Diyos, "Sino ba may gawa ng bibig? Gawin mo yung pinagagawa ko sa'yo. At ako magiging bibig mo. At ako magbibigay ng salitang sasabihin mo." You see, Moses' assumption was God should only pick people with special natural abilities to deliver His word. But there are several flaws in that assumption. And Moses is going to learn at this moment of his life that mistake. Here in Exodus chapter 4 verse 10, ipinipilit po ni Moses, hindi niya kayang gawin yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Dahil hindi nga niya kayang magsalita eh. So tingnan natin into details, ano ba talaga ang kanyang last excuse? Una, he says he has no eloquence or the power of persuasive speech. Meron ba ditong mahusay magsalita? Ako nung bata ako, takot na takot akong magsalita. Pag may mga dumarating ang mga tao sa bahay namin, nagtatago lang ako sa kwarto eh. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko addressing people publicly and speaking publicly. Siguro may fear ka rin sa sarili mo na magsalita. Ako, I'm a type of person na kung hindi kita kilala at nagkatabi tayo, kahit na pareho tayong Kristiyano at nasa isang Christian fellowship tayo, hindi ako kikibo unless kibuin mo ako eh. Magkakapanisan tayo ng laway. Hindi ako mahusay sa pagsasalita.
Hindi ako conversationalist. Pero may mga taong talagang likas na conversationalist, di ba? Yung pag nakatabi mo, kakausapin ka kagad, dadaldaling ka kagad. May mga taong tinatawag na life of the party. They want to talk and talk and talk. Moses was not like that. Ayon sa kanya, ha? But it may be his excuse. He has no eloquence. Pero, sino nga ba ang hindi magiging timid at walang kakayanan magsalita? Kung ikaw ay naging kagaya ni Moses at napag-isa ka sa wilderness for 40 years. Can you imagine that? Wala siyang ibang kausap kundi mga tupa at kambing. At wala siyang naririnig palagi kundi meh, meh. So, maaaring isa yun sa mga dahilan bakit hindi siya masyadong, alam nyo na, sanay sa pagsasalita. Kasi tahimik lang naman ang buhay niya sa wilderness eh. So sabi niya, he has no eloquence or the power of persuasive speech. Pangalawa, since God had spoken unto him, he said, he has no emergence or immediate change felt in his whole body concerning his ability or skills. Meaning, he feels the same way. Here is God sending him to do we may say, a very big job. Not one that is common to do. And God is telling him, and God is promising to him, that He will give him the ability to speak. Pero, habang nakikipag-usap si Moses sa Diyos, siguro pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili. Pero parang wala namang nababago. Kahit pinangako ng Diyos na tutulungan kita, bibigyan kita ng kakayanan, parang pinakikiramdaman niya, parang I'm still the same. Nothing is changing. Walang immediate o parang emergency na alam niyo yun, di ba pagka emergency talagang yung mga tao sa loob ng emergency room ibibigay ka agad lahat ng mga kailangan mo para ikaw ay gumaling. Para wala namang nararamdaman si Moses na ganun na pagbabago na ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Kaya sabi niya rito sa Diyos, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant. But I am slow of speech and of a slow tongue. Meaning he was saying that his whole past is a history of timidity and verbal incompetence. And the whole time he had been talking with God, nothing has changed. He doesn't feel any more like a man of words now than when God met him at the burning bush. Nabago yung puso niya. Nung nalaman niya na ang Diyos ay nandoon present and it was a holy ground. Pero sabi niya, Lord, parang sa pagkatao ko, nabago ang puso ko, pero yung pagsasalita ko, hindi. Timid pa din ako eh. What Moses did not know is that God can take a person with no eloquence and then give it to him, changing him into an eloquent, persuasive speaker. Moses' objection, unfortunately and irrationally, implies that the Lord has made a mistake. An implication that the Lord immediately yet patiently corrects. Nakakatuwa po ang ating Panginoong Diyos. Kasi parang sa katwiran ni Moses na bakit ako? Sino ako? Hindi nga ako magaling magsalita. Para bang sinasabi niya sa Diyos, sa mukha ng Diyos, Panginoon, nagkamali ka ng pinili. Can you imagine that? Pwede ba magkamali ang Diyos? Nung pinili niya tayo, nung tinawag niya tayo,
sa isang partikular na gagawin sa ating buhay, hindi siya nagkakamali. Nung ginawa ka niya kung ano ka, kung ikaw man ay nasaan ngayon, kung ano man ang papel mo sa buhay na ito, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay inhenyero, o kung ikaw ay isang magulang, isang tatay, isang nanay, hindi nagkakamali ang Diyos. Pero si Moses, parang ito ang kanyang gustong sabihin sa Panginoon. Kaya mga minamahal, salamat na lang ang Panginoon. Very patient kay Moses at kinokorek siya. At sana sa umagang ito, makorek din yung ating mindset. He maketh no mistake. Our God, He maketh no mistake. Naalala ko pa yung isang tula na narinig ko when I was in Las Piñas Baptist Church. Isa sa mga ACE student doon, declamation ba yun? And the piece is, He maketh no mistake. Di ko natatandaan lahat, pero naalala ko lang yung umpisa. Sabi doon, my Father's will may twist and turn. My heart may throb and ache. But in my soul, I'm glad I know He maketh no mistake. Yan. Ganda, di ba? I-search nyo sa Google. Pakaganda niyang poem na yan. Poem o declamation. So, eto po, ang sabi sa kanya ng Panginoon, ang implication ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanya is this: God is not dependent on human ability. Kapag gagamitin tayo ng Diyos, hindi dahil sa kakayanan natin. God is the one who supplied or who withheld the ability to begin with. And He is capable of enabling one to do whatever God bids to be accomplished. Ang tawag po dyan is God's sovereignty over man's ability. Sabihin nyo nga po, God's sovereignty over man's ability. In other words, mga minamahal, kung ano man po meron tayong nagagawa, kung ano man pong meron tayong kakayanan, merong magaling magsulat, merong magaling magsalita, merong magaling mag-obserba, merong magaling na gumawa ng ganito, merong magaling gumawa ng ganon. Lahat ng galing meron tayo. Yan po ay kaloob ng Diyos sa atin ayon sa kanyang mataas na pamamahala sa ating buhay. In this great picture of what God is doing according to His plan and purpose, makikita po natin, mga minamahal, that God is not demanding blind faith, but rather He explained to Moses with a reason that ends all Moses' objection. Pinaliwanag sa kanya ng Diyos dito sa Exodus chapter 3 verse 11. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I, the Lord? The first thing this verse is teaching us is this: the God who was sending Moses, who has made all these promises of success, who wills to grant Moses a share in his glorious deliverance, this God is the creator of mankind. He spoke the word and all the world came into order. He then created the first man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. This is the God before whom Moses were making excuses about his inabilities. But all of the human body, our vital organs, our bone structures, our emotions, even our DNA, alam nyo ba, mga minamahal, God thought it all up out of nothing and designed it the way it functions best. Isipin mo yan, yung buong sistema ng katawan mo, yung nervous system mo, yung bone structures mo, at
Alam nyo ba, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong DNA na parang ID natin na walang katulad. Oo, yung DNA mo, ikaw lang yan. Walang katulad yan. At the way nagpa-function yung body mo araw-araw, yan ay design ng Diyos. At ang Diyos ang nagme-maintain. Although yes, meron tayong pag-maintain ng gamot, meron tayong pag-exercise, meron tayong, pero lahat ng yan, kung hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para manatiling maganda ang takbo ng sistema ng ating katawan, lahat ng yan masisira eh. At isang araw, titigil ang buhay sa ating katawan. Kaya every day, every morning when you wake up, you have to thank God because it is Him who keeps your body, who keeps your system sa katawan functions best. Kaya parang sinasabi ng Diyos kay Moses, ako nga may gawa ng bibig eh, ba't sasabihin mo hindi mo kaya magsalita? Kung nagawa ko yung bibig na yan, kaya kong pagsalitain yan. But that's not all. The most amazing, the most reassuring thing comes next. Not only did God create mankind, but He also goes on creating every single person just as God sees fit. Ulitin ko ha, hindi lamang ang Diyos ang gumawa sa sangkatauhan kung ano ang meron tayo at kung anong galing meron tayong kayang gawin. Kung hindi siya rin ang gumawa sa bawat isa kung paano niyang nakikitang ito ay magiging marapat. Just as He sees it fit, whether dumb or deaf or seeing or blind. The Bible always holds two things together that some theologians have tried to separate. Dapat laging magkasama po ito. Una po, God acts of creation and His activity of sovereign providence. Pangalawa, His initiation of the world and His superintendence of its ongoing events. Pag sinabi po natin ang Diyos ay sovereign, dalawang bagay po ito na dapat nating tatandaan. Una po, siya po sa lahat ng kanyang nilalang. Siya po ang mayroong pagkilos ng may pamamahala sa lahat ng nangyayari sa kanyang mga ginawa. At pangalawa po, sa kanyang pinamamahalaang kalikasan at sangkatauhan na kanyang ginawa, yung kagustuhan niya sa lahat ng nangyayaring araw-araw, daily, everyday, hindi po yan lingid sa kanya at meron po siyang pamamahala. Ibig sabihin mga minamahal, nothing surprises God and nothing happens na hindi alam ng Diyos. Ikaw, halimbawa, head of the family ka. Kahit na sabihin ikaw ang head of the family, hindi lahat na nangyayari sa pamilya mo, alam mo. At hindi lahat ng mangyayari sa pamilya mo, may magagawa ka para itama o ituwid. Tao lang tayo eh. Kahit na maganda yung intensyon natin at gusto natin para sa ating pamilya, hindi natin control ang anumang mangyayari sa kanila. Pero ang Diyos, mga minamahal, His good purpose, His good plan, hindi yan pwedeng wasakin at sirain ng sino mang tao. Ito po ay siyang ipinamamalas niya at ipinamamalay niya kay Moses. And you can't read the Bible long enough with an open mind and miss this absolute truth. God is the Creator. He made everything under the sky, including man's mouth. And God rules and overrules by His providence. Kahit yung lumalabas sa bibig natin, mga minamahal, kaya yang i-control ng Diyos.
Kahit nga yung puso ng hari, He turneth it whithersoever He will. So, ultimately, it is He who makes a man dumb, or deaf, or seeing, or blind. Naniniwala ba kayo dyan? Ngayon, nakakakita ka. Pag tinakda ng Diyos, mamaya mabulag ka, mabubulag ka. Ngayon, nakakapagsalita ka. Pag tinakda ng Diyos na mamaya, pipi ka na, mamaya pipi ka na. Ngayon, nakakarinig ka. Pag tinakda ng Diyos na mamaya, bingi ka na, mamaya bingi ka na. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit nga ngayon, sabi mo, ang lakas-lakas ko, I am well, and I am very strong physically. Isang pitik lang ng Diyos, mga minamahal. O isang salita niya lang, tutumba ka, mabubuwal ka, walang buhay. You see, ito po ay niliwanag ng Panginoong Hesus sa atin. Sa John chapter 9, nung nakita ng mga disciples ang isang lalaki na pinanganak na bulag, sabi nila, bakit pinanganak na bulag ito? Sino nagkasala? Siya o ang kanyang mga magulang? Ang sagot sa kanila ng Panginoon is, hindi siya nagkasala o hindi ang kanyang mga magulang, kaya siya ay pinanganak na bulag. Pero ito ay nangyari para ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang gawa ay mamalas o mapagmasdan. At yun nga, pinagaling ni Jesus yung bulag na yon. So kaya siya pinanganak na bulag para lamang doon sa araw na yon na ipapamalas o ipapakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos na magpagaling ng isang bulag. Kaya kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, yan ay pinapahintulot ng Diyos. Hindi dahil may nagkasala o dahil ikaw ay may kapalpakang nagawa sa buhay mo, kung hindi dahil siyempre, mayroong gustong gawin ang Diyos sa iyong buhay. God always has a purpose for every event, whether we can see it or not. God always has a plan. Not a backup plan. Hindi po backup ang mga plano ng Diyos. Hindi po plan B ang mga plano ng Diyos. Lahat lang yan, bago pa man ang lahat, nakatakda na. Here was God's last argument to Moses. Last excuse. Sabi ni Moses, hindi ko kaya. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi pa ba sapat na sinabi ko sa iyo? Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sabi ni Moses, wala naman nangyayaring pagbabago simula nag-usap tayo. Hindi pa rin ako magaling magsalita. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi pa ba sapat na sinabi ko sa iyo, kasama mo ako at ako ang magsasalita na maglalagay ng mga salita sa bibig mo? Pero patuloy po itong si Moses nagdadahilan. You see, ang kanyang dahilan ay hindi niya kayang gawin. But the truth of the matter is, God often calls us to do what we cannot do in our own strength. Hindi naman pag tinawag tayo ng Diyos at may pinagawa siya sa atin ay dahil kaya natin eh. Kadalasan, ang ginagawa ng Diyos, yung pinagagawa niya sa atin, yung hindi natin kayang gawin. Kasi nga gusto niyang ipamalas, ipakita yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. So not surprisingly, many of the people God called in the Bible and God used mightily were commissioned despite of their inadequacy, because God is not limited to our ability. Tandaan niyo po yan, ha? Man's sovereignty over man's ability. God is not limited to our ability. Ay, hindi magagawa ng Diyos yan kasi hindi ko nga kayang gawin yan. Bakit? Porket hindi mo kaya, hindi magagawa ng Diyos sa buhay mo.
Porket hindi mo abot, hindi kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Porket hindi mo unawa, hindi kayang ihayag ng Diyos sa'yo. Mali po ang ganong katwiran. Pangalawang makikita natin dito is man's inability overcast with unbelief. Here's the problem, mga minamahal. Hindi po ang problema ay dahil sa wala tayong abilidad. Ang problema, sa kawalan natin ng abilidad, wala rin tayong pananampalataya. Our inability is not the problem. The problem is our inability overcast with unbelief. Ibig sabihin ng overcast, mga minamahal, natatabunan, na parang clouded or darkened. Okay? The response of Moses to God's affirming and assuring promises was that of unbelief. Sa kabila ng mga sinabi sa kanya ng Diyos, ano ang sabi ni Moses? Sabi niya, O Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Sa King James Version yan, parang hirap pick upin agad, ano? But it really means, if I will paraphrase, please Lord, send, I pray thee, someone else. Yan yung sinabi niya sa verse 13. Di ba una, ang excuses niya, hindi niya kaya magsalita. Hindi niya kayang gawin yung pinagagawa ng Diyos. Sabi ng Diyos, kaya mo, ilalagay ko sa bibig mo ang sasabihin mo. Ako ang magiging mouth mo. Pero pagkatapos niyang magbigay ng excuse, anong kanyang ginawa? Anong hindi umubra yung kanyang excuse? He refused. He refused. Sabi niya, Lord, please, iba na lang. Huwag ako. Alam niyo, mga minamahal, Moses doesn't offer any more excuses on this part. He simply refuses to accept the job. Unable to dissuade God about his inability and suitability for the task, Moses is about to refuse God anyway. And that will be a very big mistake. Hindi ba minsan ganyan tayo? Una, we will make a lot of excuses. Bakit hindi tayo makaganap sa kalooban ng Diyos? Bakit hindi natin kayang maglingkod sa Diyos? Ang dami nating dahilan. Sa lahat ng mga natututunan natin sa Bible, whether it is a simple thing of going to church, or maybe it's about witnessing, sharing the gospel, or maybe it's about giving, tithing, or giving sacrificially to the Lord, ang dami nating excuses. Yung pala, kaya ang dami nating excuses, at the end of the day, what? Pag lahat ng excuses natin ay nasagot sa Biblia, pagdating sa huli, ang atin lamang palang gagawin is, we will refuse what God is telling us to do. So, excuses ending up to refusing God. Sana, mga minamahal, huwag tayong maging ganyan. Moses simply refuses to accept the job. He said, send somebody else, not me, Lord. But why would he refuse? And this morning, ask yourself, why do I refuse God? Sabi ng Diyos, ganito ang gawin mo, pero hindi mo ginagawa. Why would you refuse God? Remember, every objection Moses raised, God answered. Wala siya masabi. Lahat ng kanyang excuses, sinagot ng Diyos . So, by revealing his intention to bless Moses tremendously in the deliverance of Israel, and by revealing a sovereign power so great that absolutely no obstacle could hinder the accomplishment of what God has called him to do depended on God.
The answer of Moses is this: no, not me. Send someone else. Naalala ko tuloy yung taong tanong ng tanong tungkol sa tithing Talaga bang dapat ako mag-tithe? Biblical ba talaga? Hindi ba sa Old Testament yan? Kasi sa New Testament, pwede naman ako magbigay kung ano lang gusto ng puso ko And then, in-explain ko sa kanya from the Old Testament, from Genesis hanggang sa New Testament, na hindi naman inaalis ng Diyos ang tithing at hindi naman ito under the law, na ito ay noong pa sa panahon ng Abraham, na ito ay act of faith at hindi obligation sa law. Katapos-tapusan sabi niya, hindi ako magtatay. Ayoko. Basta kung ano lang gusto kong bibigay, yun lang ibibigay ko. O, diba? Ang daming excuses, bandang huli, i-refuse niya lang pala. You see, ano man yung mga nakikita natin na dahilan para hindi natin gawin ang kalooban ng Diyos, it's just an excuse because we want to refuse. And that is a big mistake. Kasi God cannot bless us if we keep on refusing God ayon sa kalooban niya sa ating buhay. You keep on making excuse and then at the end you refuse. How could God bless you? Isipin mo nga. So dito mga minamahal, God's term is simple. Moses cannot do it on his own. God would provide him with what he needed to do the job. So finally, God got angry. Nagalit na ang Diyos. Because there's hardly a greater insult that a man can make on God but your unbelief. When you don't trust Him. Yun lang naman ang nakakagalit sa Diyos. Hindi naman nagagalit ang Diyos sa atin dahil sa mga kapalpakan natin, dahil sa mga kakulangan natin, at kahit sa kasalanan natin. Nagagalit ang Diyos kapag ayaw nating manampalataya sa Kanya. Sabi nga po, but without faith, it is impossible to please God. Alam niyo ba ang opposite ng please? Displeased. Kung hindi ang Diyos natutuwa sa atin, siya ay nagagalit. Pero hindi yung galit para parusahan ka dahil siyempre tinanggap mo na ang Panginoon, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. Yung galit na kagaya na sa isang magulang. Alam niyo, ang pinaka-nakakainis sa isang magulang, lalo na sa ating mga ama, di ba? Mga tatay dyan. Yung may sinabi tayo sa ating mga anak, tapos ayaw maniwala. Sana kung nag-joke lang tayo, when we are serious about it, and we want to tell them, and we are telling them to obey and to do what they are supposed to do. And in disbelief or unbelief, they will not obey. Nakakapanggigil yung ganun, di ba? And here, hindi na kahit na ang haba ng pasensya ng Diyos, hindi niya napigilang hindi magalit. And itong problema ni Moses, mga minamahal, problema rin natin. Kasi marami rin tayong excuses sa Diyos Ikaw, isipin mo, ano yung mga excuses mo sa Diyos? Sige nga, minsan nga, dinidelay pa natin ng Diyos, Lord, teka lang ha, sige, wait lang Lord, sandali lang, gagawin ko naman pero give me time. Pero anong nangyari? Wala, pinaasa mo lang ang Diyos, tagal-tagal mo nang dapat gawin, hindi mo pa rin ginagawa. Excuses lang, bandang huli, re-refuse ka din na sumunod. So, paano po ba ang tao'y kumikilos at lumalago sa pananampalataya?
Sabi po, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pero mga minamahal, ang daming narinig ni Moses na salita ng Diyos. Napakapalad niya. Hindi niya narinig sa preacher. Hindi niya narinig sa pastor. Narinig niya mismo sa revelator. Narinig niya mismo sa creator. Narinig niya mismo sa Diyos. At kung iisipin natin, paano ang isang taong nakausap ang Diyos makatatanggi sa Diyos? Paano? Kagaya ng sinabi natin, when our inability is overcast by our unbelief. Magbasa po kayo ng Psalm 78 at makikita nyo, ito ang problema ng buong nation of Israel. They have limited God because of their unbelief. Ulitin ko, they have limited God because of their unbelief. Bakit? Ang Diyos ba na makapangyarihan pwedeng limitahan ng tao? Well, practically speaking, not because mas makapangyarihan tayo sa Diyos o dahil hindi sapat ang kapangyarihan ng Diyos kaya siya ay nalimitahan. Kung hindi dahil ang Diyos hindi nag-ooperate, ang Diyos hindi kumikilos, ang Diyos hindi gumagawa, kung hindi rin lang tayo magtitiwala sa Kanya. Yes, He cannot bless us unless we believe what He is able and about to do. Hindi pwede. Because God operates in our life in the realm of faith. Sa buhay natin, sa personal nating buhay. Of course, the way God manage and takes control of the whole world. Manampalataya ko o hindi, it doesn't matter. The whole world exists. The whole world functions. Day and night. Ang araw sisikat, ang gabi ay darating. Kinabukasan, sisikat ulit ang araw. Maniwala ka't hindi, mangyayari yan. Kasi that's how God controls His creation. Pero kasi tayo, binigyan tayo ng Diyos ng freedom of choice. And sa ating personal na buhay, kung gusto nating mapamahalaan tayo ng Diyos at mapagpala tayo ng Diyos, we need to surrender our will to God. We need to say, yes, Lord. We need to say, Amen, Lord. Pero pag lagi tayong tatanggi at lagi tayong tututol at laging sasabihin natin, wag ako. O di wag ikaw. Paano na yon? Pero salamat na lamang, itong si Moses, at the end of his life, realize he has to do what God wants him to do. Alam niyo, sa buhay ni Moses sa bandang huli, pinanghawakan niya rin ang mga pangako ng Diyos. Ginawa niya rin yung pinagagawa ng Diyos. At sa bandang huli, tinawag po siyang isa sa nakausap ang Diyos, kagaya ng isang kaibigan, nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. And he was the meekest man, sang-ayon sa Panginoon. Which means, very humble. At the end of his life, sumusunod siya sa Panginoon. Hindi siya perpekto, pero marami siyang nagampanan para sa Panginoon. Why? Because he realized he cannot refuse God all his life. He realized he cannot keep on making excuse all his life. Ang tanong sa iyong buhay, when are you going to realize it? When are you going to stop making excuses? When are you going to stop refusing God? This morning, I hope kayo po ay na-bless. At sana po, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong tagapagligtas, yan ang dahilan kung bakit hindi mo pa tiyak kung pupunta ka sa langit. Sapagkat ang kaligtasan o ang pagpunta sa langit ay nakasalalay
sa iyong personal na pagkakakilala at pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Yung pagtitiwala mo sa kung sino siya bilang Diyos na nagkatabang tao at bilang namatay sa krus at nagbubuo ng dugo at nabuhay na mag-uli upang ang ating mga kasalanan ay mabayaran doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, ang katibayan na ang ating kasalanan ay bayad na, nabuhay siyang muli. Tinanggap ng Diyos ang naging kabayaran na ginawa ni Jesus para sa ating mga kasalanan. And now, He ever liveth, sabi po ng Bible. And He's just waiting na ikaw ay magtiwala sa Kanya, tanggapin mo siya, at ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga po, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Trust Him today. Put your faith sa Panginoong Hesukristo. Not on your religion, not on your righteousness, not on your religious leaders, but on the redemption that is in Christ Jesus. What He has done on the cross, yun lamang po ang pwedeng maging kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kristiyano, salamat po. Fellow Hopers, salamat po. Mga mananampalataya, stop making excuses and never refuse God. Sapagkat para kang tumanggi sa bigas. Hindi lang sa bigas, sa malaking pagpapala at paggagamitan sa iyo ng Diyos. Gagamitin ka pa ng Diyos eh. Marami pang magagawa ang Diyos sa buhay mo. Huwag ka lang tumanggi sa kalooban niya para sa iyong buhay. God bless. Share this live video at sana po samahan niyo ako. Mananalangin tayo ngayon. Mapagpala naming Diyos Ama, salamat po sa natapos naming pag-aaral ng iyong salita. Dalayan po namin sa iyo na patuloy mo kaming tulungan, makaunawa sa iyong kalooban, magtiwala sa iyong kapangyarihan, at magtiwala, Panginoon Diyos, na sa lahat ng pangyayari at mga bagay sa buhay namin, Ikaw ay may kapamahalaan. Maging sa aming mga katawan, sa pagkilos nito, sa kalakasan nito, sa kagalingan nito sa karamdaman. Lahat ng ito, nasa iyong mga kamay. Nabubuhay kami at nakapagtatrabaho dahil pinapahintulutan mo kami. Lahat ng aming kakayanan, lahat ng aming kagalingan, lahat ng aming magagawa, nagagampanan namin dahil pinapahintulutan mo kami. Lahat ng meron kami, lahat ng nabibili namin, lahat ng napoposes namin sa buhay, meron kami dahil pinagkakaloob mo sa amin. Kaya sana nga po, Panginoon Diyos, itong mga katawang na ito at lahat ng meron kami sa buhay namin, huwag po naming ipagkait, huwag po naming itanggi, huwag po naming hindi ipagamit kung ito po ay hinihingi mo at gagamitin mo. May we do as the Apostle Paul said, to present our bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Panginoon, gamitin namin ang aming buhay as our reasonable service to you. Huwag sana po kaming maging kagaya ni Moses sa umpisa ng kanyang pagsunod sa iyo na may alinlangan, may pag-aatubili. Sana ay matuto kami sa buhay niya. Na kami po ay tutugon at hindi tututon. Kami tatalima sa lahat ng iyong kalooban na nakikita namin sa iyong salita. Mula sa pinakasimpleng bagay na kayang gawin ng lahat, hanggang sa pinakadetalye na tanging sa amin mo lamang pinagagawa. Di ko alam kung ano ang
dealing mo sa bawat isa, but I know in each and every one listening to me right now, the Holy Spirit of God is dealing with each one. They know what you are telling them to do. In their hearts, they know kung ano yung mga bagay na nais mong gawin nila, but they are making excuses, or they may be refusing you. Sana sa umagang ito, they will stop those excuses and they will never refuse you anymore. Lord, dalahin ko po sa iyo na patuloy mong pagalingin ang bawat isa na may karamdaman, at dalahin ko po sa iyo, Panginoon Diyos, sa buhay namin na ito, sa pagsasalita, sa pagkilos, o sa lahat ng parte ng katawan namin. Lagi naming isipin, ito'y kaloob mo, ito'y bigay mo, kaya gamitin namin para sa kalwalhatian mo. Salamat po, Panginoon, na araw-araw pinahihintulutan mo kami magampanan ang aming mga papel sa buhay. At sana kung ano man yung nais mo na gagawin namin, ito pa rin namin at pangatawanan namin. Ingatan mo po ang mga kapatiran sa ibang bansa, mga nasa Japan, nasa Kuwait, nasa Vietnam, nasa Cambodia, yung mga hopers namin, Panginoon. Nasa Amerika, nasa Australia, malalayo po sila, lalo na yung mga nagtatrabaho at malalayo sa kanilang pamilya. They feel the loneliness and emptiness at times. But be with them and make your presence strong, that they will know that thou art with them at hindi mo sila pababayaan. At ang kanilang mga pamilya na naiwanan dito sa Pilipinas, patuloy mo, at alam ko na pinagtitiwala nila sa iyo, pangalagaan mo po. Sa amin na nandito po sa aming bayan, tulungan mo kami, magampanan namin ang tungkulin na iniatang mo sa amin, to be a witness for Christ, to share the gospel of salvation. Nawa, Panginoon Diyos, bless mo ang bawat pastors na nasa programang ito ngayon nakikinig. Bless their churches. Help us to be generous in giving and to be sacrificial. Huwag po kaming manghinawa, huwag kaming manghinayang, kundi bagkos kung paanong ang aming Panginoong Hesus binigay ang kanyang buhay. Bigay namin ito para sa iyong gawain. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much. Those who stayed with me until the end, God bless you. Have a great God day. Standing on the promises of God, my Savior.